Gusto talagang sumabog sa galit ni Lyndon sa oras na yon. Gusto na niyang hatakan pa si Beth sa kwarto na yon. At pagalitan pero pinigil niya ang sarili. Mabuti na nga lang at naglagay ng CCTV si Mark sa kwarto ni rentahan ni Blake. At nahuling mga to. Nagsinungaling? Macho dancer lang. Pumirmi mga labi niya. It's still a man. Kita niya napapikit si Beth kaya't pinirmi niya na lang ang mga labi. Ayaw niya mas magalit dito. Nasa po niyang noo na mewang at hinarap ang lalaking sinuntok. Ngunit nangunot ang noo niya matapos makitang si Argus yun. Wala na itong maskara pero nakangiwi. Dinaramdam ang pisngi nitong sinuntok niya. Shit you, Ocampo? Sigaw nito sa kanya. What the heck are you doing here, mga ngaso? Mariing tanong niya. Nawalang atensyon nila dito nung humalakak ang lalaki na sa harap ni Avril. Mas lalong lumalim ang gitla sa noo niya matapos matunog ang boses yun ni Julio. Sabi ko na nga ba't ikaw? Ikaw to gago, asik ni Avril bago to nag-walk out sa kwarto na yun. Wait Avril, tawag rito ni Julio. Balak pa nitong sundan ngunit pinigilan ng siko ng kaibigan. Pahiya siya kay Beth sa lagay na to. What the heck are you doing here? Akala ko ba magbabanyo ka lang? Bulong na tanong niya rito. Yun kasing paalam nito kanina sa kanila ni Mark. Tapos hindi na bumalik. Yun pala'y sinasayawan na si Avril. Napalabit at nilingon si Mark. Hindi sinabi sa'yo ni Mark ang plano? Kaya nga tayo nasa kabilang kwarto. Kinamot pa nitong batok. Nalitang mga mata niya. Tila pinagkaisahan siya ng mga kaibigan niya. Hindi tuloy siya makalingon kay Beth. Naramdam niyang matalim ng tingin sa kanya. I was stopping him to go here. Sabi ko lang manood kami. Nakalimutan ko kasi sabihin siyang dapat ang leader ng mga macho dancers. Ani Mark kaya napamura siya. What? I am just here to watch over my future wife. But dapat sinabihan niyo ko na plano niyo. Willing to dance naman ako, aniya bago ngumisi. Umalakang dalawa pero wala siyang narinig mula kay Beth o kahit kay Blake at Marie. Wala na, finish na, hindi na exciting. Huwag mo na itong pakasalan Beth, bulong-bulong ni Blake. Bago nito nilapitan si Marie na nanahimik. Tss, nagagalit ka dyan, pakana niyo naman pala. Dismayadong bulong ni Beth. Napamura siya sa utak niya at kagad tong nilapitan. I have no idea about this. Pero papatulan mo kung alam mo? Sarkastikong tanong nito. Napakamot siya sa kanyang noo. Hindi naman niya itatanggi yun. Lahat ng pagkakataon na pwede niya itong makasamay kukunin niya. That is how much he loved her. Of course, who wouldn't want to be with their fiancé? Maingat niyang tanong. Pagkalabas nila sa kwartong yun ay humalokip-kip ito. Seriously Lyndon, hindi ba't bawal tayo makita? Nakataas kilay na tanong nito. At sino nagsabing pwede mong lagyan ng CCTV ang kwarto? Paano kung may nangyari nga kay Julio at Avril? Papanoorin niyo? Natari na tanong nito. Napangiwi siya at walang maisagot dito. Hindi naman yun pumasok sa isip niya at hindi niya panonoorin yun. I won't. Yes, you won't. Paano naman ang record? Paano kung mag-leak? Huwag ka kasing pala desisyon kung ngayon ay hindi mo kayang pagkatiwalaan. Sa simpleng bagay lang, paano pa kapag kasal na tayong dalawa? Napirmi mga labi niya at bahagyang tinamaan dahil doon. Alam niyang naiinis nito sa kanya at hindi niya ito masisisi. But I am just making sure. Kahit na, tingnan mo ba papatol ako sa macho dancer? Hinanakit nito. That's not it, Beth. I care about your security. Mahinahon niyang paliwanag. Bukod naman talaga sa pagbabantay kung may lalaking papasok doon, ay mas inuuna niyang seguridad nito. Pero mukhang hindi yan pinababa ang inis nito. Matalim lang siya nitong tinignan dahilan upang kabahan siya. Baka mamay hindi siya nito siputin sa kasal o kaya magbago na naman ang isip nito. Ihatid mo ko, tapos lumayas ka ng munat baka hindi kita matansya. Gigil na bigkas nito sa kanya, napangiwi siya at imbis na sumagot dito sinundan niya ito patungo sa elevator. Sinubukan niyang hapitin ang bewang nito ngunit lumayo to. Maging sa loob ng sasakyan ay sinusubukan niyang hawakan ang kamay nito, ngunit pigo siya. Pagdating sa mansyon ay dumiretso to ng banyo para maligo. Napamura siya dahil hindi niya alam kung lalayas na ba siya o hintay na muna to. Agad niyang tinawag si Mark. Tsak naman nakasama nito si Julio. Still alive, Lyndon? Pangasar nito sa kanya. Baka mamaya wala nang kasalan na, biro pa ni Julio. Gago, kasalanan mo. Dapat kasi sinabi mo, paninisin niya rito na kinahalakak nito. And shit with the CCTV, who suggests that to me? Nainis niyang tanong, ikaw namilit nun, I told you it was a bad idea. But you insist, sagot ni Mark. Muli lang siyang napamura. Oo nga pala't siyang nagpalagay doon, nailing siya sa sariling kapalpakan. I don't know if she will gonna marry me still.
Nanghinang sambit niya sa mga kaibigan. Imbis na malungkot ang mga to humalakak pa sa pagiging problemado niya. Akala yati nagbibiro siya. I'm not kidding. Everything is set, Lindon. Pati pari, buhangin at tubig dagat ay ready na. Bride mo na lang hindi. Pangasar ni Julio. Bye. Mabilis pa sa alas 4 niyang pinatay ang tawag nung marinig ang tunog ng pagbukas ng banyo. Agad niyang kinunot ang note, kinubad ang suot na t-shirt. Mabilis pa sa alas 4 siyang dumapas sa kama bago pa man siya makita ni Beth. Umakto siyang natutulog para lang hindi siya nito palayasin. Muntik pa siyang mapaungol matapos maamoy ang sarili niyang bath wash at shampoo dito. Ha? Nakatulog? Dinig niyang bulong nito sa sarili. Mali siyang napangiti. Effective yata ang pagpapanggap niya. Siguro naman hindi na siya nito palalayasin. Dinig niya mga yabag nito sa buong kwarto na tila may inaayos na kung ano. Kahit na gusto niyang tingnan, nanatili siyang nakasubsob sa kama. Sobrang takot mo ba na hindi kita pakasalan ha? Mahinang tanong nito. Muntik na siyang sumagot at magmulat ng mga mata, ngunit pinigil niyang sarili lalo na't ramdam niyang nasa harap nito ay nakatitig sa natutulog niyang itsura. Ang cute mo, Lindon. Parang gusto na lang kitang pakasalan kaagad ngayon. Pagpapatuloy nito sa pagsasalita. Umapaw sa tuwa ang puso niya, hindi niya napigilan ang sarilit na pangiti. Gusto na nga lang niya itong halikan, lalo na noong magmulat siya at mahuli itong malawak ang ngiti sa kanya. I love you. Namamaos na bulong niya dito, umangat ang gilid ng labi nito. You love me? Malambing na tanong nito. Mahina siyang umungol at gusto na lang itong buhatin at yakapin. Sa oras na yon, masuyong sagot niya. Then do me a favor, please. Matamis na request nito, nakagat niyang labit hindi mapigilan ng mag-init, lalo na sa klase ng titig nito. Sure, what is it? My baby, malambing niya ring tanong pabalik. Biglang nagbagong ekspresyon nito, tumas kaagad ang kilay. Lumayas ka na, yun ang request ko. Kunwari ka pang natutulog dyan, niinis na bigkas nito na kinanganga niya. What? Palalayasin mo pa rin ako? Hindi makapaniwalang tanong niya. Of course, ano bang gusto mo? Lumayas ka ngayon o wala kang pakakasalan bukas? Taas kilay na tanong nito. Hindi talaga binaba ni Beth ang kilay niya hanggat hindi nakakaalis si Lindon. Gusto na nga niyang mangisi matapos nung tumayo sa kama, kamot-kamot ang batok at nakasimangot. Do I really need to go? Muling tanong nito, humalukip-kip siya. Malamang, bukod sa niinis pa ako sa'yo. Alam mo naman na bawal magkitang bride at groom ngayon sa kasal. That's not true. Pagtutol nito. Pinaningkitan niya to ng tingin. Kahit pa totoo hindi, mas magandang maniwala na lang para safe Lindon. Ano ba? Bitawan mo nga ako? Sigaw lang nagawa niya nung maraan siya nitong binuhat. Gusto niya magpumiglas, ngunit natatakot siyang mahulog at baka mapaan ang baby niya. Don't believe in those, baby. Bulong nito bago siya marahang hiniga sa kama. Malit niya itong kinurot sa tagiliran, ngunit kinulong lang siya nito sa matigas nitong mga braso. Well, just sleep. Paninigurado nito. Pinakiramdaman niya kung may gagawin to, ngunit halik lang sa sentido niya at mahigpit na yakap sa kanyang binigay nito. Napabuntong hininga siya. Kinakabahan talaga siya na baka may masamang mangyari, pero gusto niyang magtiwala rito. Hinayaan niyang makatulog sa bisig nito, pero pagising niya, sariwang hangin ang naramdaman niya sa kanyang balat. Namimigat pang mga mata niya nung magmulat, ngunit halos mapabalikwas siya ng bangon. Matapos makitang wala sila sa kwarto sa mansyon. Napakurap siya sa malaking salamin na bintana at mga kortinang puti na sumasayaw kasabay ng hangin. Good morning, Beth! Ay, kakasal ka na! Matinis na boses yun ni Avril. Napalingon siya at nakita itong galing sa pinto. Nakapantulog pa itong dress pero mukhang kanina pagising. Ang lawak-lawak ng ngiti nito. Saan to? Litong tanong niya rito. Mahina tong natawa. Hindi sinabi sa'yo ni Lindon? Umiling siya at nasuklay ang buhok. Umupo sa tabi niya si Avril at nakangising tumitig sa kanya. Nasa isang private resort tayo. Akala ko naman nakatulog ka lang sa biyahe. Yun pala, biniyahe kang tulog. Konklusyon nito. Nang mulang mga pisngi niya, wala naman silang ginawa ni Lindon. Pero nahiya siyang bigla. Bakit kasi hindi siya nito ginising? That is fine, my dear. Mamayang sunset pa lang naman ang kasal. Bigas nito bago nagtungo sa vanity mirror at mukhang inayos ang mga makeup kit na nakalagay doon. Ah, gabi. Bakit hindi ako ni-inform? Kunot noon niya itong tinignan. Seriously? Hindi na sinabihan? Umiling siya. Akala ko nga kasal sa simbahan. Humalakak si Avril. Girl, mas maganda to. Beach wedding tapos sunset pa. Kung ako lang mas gusto ko dito. Natahimik siya matapos makasilip ng lungkot sa mga mata ni Avril. Napatitig siya rito bigla.
Kinasal ka na, Avril? Maingat niyang tanong, namilog ang mga mata nito, pero kaagad umiwas ng tingin. Ha? Tumayo ka na dyan, tapos mag-picture-picture na tayo para may remembrance sa kasal mo. Liko nito sa usapan. Tumaas ang kilay niya pero tumayo pa rin. Hindi naman siya tsismosa kaya ayaw na niyang magtanong pa. Si Blake, nasan pala? Himala kasing hindi to yun nandito. Napahagikik si Avril. Hindi yata nasabihan ni Lindo na dito ang kasal. On the way pa lang siya, kwento nito. Nasapon niyang noo sa sinabi nito. Malamang na pinagselosan na naman ni Lindon si Blake. Kahit nakabaro nila Avril si Blake. Si Marie, nandyan na? Dagdag na tanong niya. Kasabay ni Blake, dun yata natulog yun. Hindi siguradong kwento nito, lumaking gitla sa noon niya. Umalis sila ni Lyndon doon sa kwartong inupahan ni Blake, kaya baka nga naiwan doon si Marie. Napailing na lang siya. Nagdududa na talaga siya sa katauhan ni Blake. Pakaramdam niya magiging lalaki na ito muli. Huwag mo nang isipin yung dalawa, malalaki na sila. Iyong kambal nga pala nasa kabilang villa kasama si Don Alfredo. Basta ngayon, mag-ayos ka tapos picture tapos mamaya kasalan na. Bumalik ang sigla sa boses ni Avril, kaya't hindi niya mapigilang mapangiti. Sumunod siya sa mga pinapagawa nito. Ito na rin ang kumuha ng mga larawan. Pati sa kami kinuhanan siya. Pati wedding gown niyang nasa kabilang kwarto ito do picture to. Simple lang naman yan at hindi mabigat sa katawan. Si Lindo nang pumili nun, ayaw nito mabigatan siya kaya't manipis na tela at wala masyadong abubot ang binili nito. Late na ba kami? Napalingon siya sa pinto't nakitang humahangos na si Blake. Sa likod nito yung nananahimik na si Marie. Malitong ngumiti sa kanya na binalik niya. Saan pa kayo lumiko? Sa motel? Kakagat ng dilim? Dapat kanina pa kayo nakarating dito. Sermon ni Avril. Kita niyang namulang mga pisngi ni Marie, samantalang sumeryoso lang si Blake. At least we are here, ani pa ni Blake. Napailing siya pero hindi na lang yun pinansin. Sakto kasing dating ng mga to at inaayusan siya ni Avril. Para sa mismong kasal, maya-maya isusot na niya ang wedding gown at walang pagsidla ng saya niya. Alam niyang ikalawang beses na siyang ikakasal pero mas matindi ang tuwang nararamdaman niya ngayon. Ayaw na nga niyang magkumpara dahil mas gusto niyang isipin na si Lyndon lang ang pakakasalan niya, na ito pa lang ang unang beses na ikakasal siya sa lalaking mahal niya. Mommy, are you done? Boses yun ni Siren, binati ng tatlong anak niya. Matamis niyang initian si Siren na kagad na lumapit sa kanya. Hinalikan pa niya ito sa pisngi. Where is your Kuya Sander? Mahina niyang tanong rito. With Daddy? Sabi ko puntahan niya si Daddy tapos puntahan kita. Nakangiting kwento nito. Napangiti siya dahil doon. Hindi nga ito umalis sa tabi niya at nag-aayos pa din kay Avril. Pero noong oras na sinama na nito ni Blake at Marie palabas, kinakabahan na ako. Hindi niya mapigilang bigkas kay Avril. Iba talagang kabog ng puso niya ngayon, malakas at natatalong pagiging kalmado niya. Na-excitement siya pero mas nalalama ang kabat yun ang hindi niya maintindihan. Hinga ka lang, baka mamaya magmukha kang constipated habang naglalakad sa red carpet ha? Ani Avril. Kinagat niyang ibabang labit ilang beses na huminga ng malalim. Hinawakan itong kamay niya. Kaya mo yan, isipin mo na lang pagkatapos nito, makakasama mo na ang lalaking mahal mo. Mabubuo na ang pamilya mo. Magiging masaya ka na talaga, Beth, niiyak na sambit nito. Gumuhit ang ngiti niya dahil doon. Pero nangunguna pa rin ang kaba niya. Okay lang bang mauna ka na? Hintayin mo na lang ako doon, pakiusap niya dito. Hala, hindi kita pwedeng iwanan. Please, kailangan ko lang huminga pa, pakiusap niya rito. Napabuntong hininga ito at walang magawa ko hindi pumayag. Lumabas ito ng villa. Pagkaalis nito'y huminga siya ng malalim at nagdasal pa. Alam niyang hindi rin madali ang buhay na may asawa. Dahil naranasan na niya yun pero umaasa siyang magiging iba at maayos ang sa kanila ni Lyndon. Ilang minuto pa siyang nanatili sa loob. Lagpas na nga siya sa call time pero kasi hindi talaga siya makalma. Kaya lang ay ayaw din naman niyang katukin pa siya ni Avril. Ayaw din niyang mag-alala si Lyndon kaya tumayo siya ngunit natuloy siya sa kinatatayuan. Matapos bumukas ang pinto. Malcolm? Mahina ngunit gulat na bigkas niya. Nakayuko ito't bagsak ang mga balikat. Dinig niya rin ang mahina nitong mga hikbi. Imbis na maaway, kinabahan siya. Hindi ba pwedeng ako na lang ulit, Beth? Tayo na lang ulit ang magpakasal. Pagmamakaawa nito, pinatigas niyang itsura at kinuyo ang mga nanginginig na kamay. Tapos na tayo, hindi ba? Napag-usapan na natin ito. Please, palayain mo na ako at hayaan na maging masaya. Pakiusap niya rito. Ngayon niya dinadasal na sana'y katukin na siya ni Avril at kunin doon.
Iba ang aura ni Malcolm, mas nakakaba kaysa nung umakyat ito sa balkonahe ng mansyon at guluhin siya patungkol sa kambal. Ayaw mo na talaga sa akin? Nalulumong tanong nito, nagangato ng tingin at halos mapasingap siya sa sobrang pula ng mga mata nito. Hindi niya alam kung dahil ba sa pag-iyak, puyat o ano. Akala ko ba'y okay na tayo? Please, huwag mo namang sirain ang special na araw na to. Naiwang nakaawang ang mga labi niya. Nung maglabas ito ng baril, nahulog yata ang puso niya. Nung galit siya nitong tinignan, lumapit at hindi siya makakilos nung hawakan itong braso niya. Hindi ko mapapayagan ito, Beth. Sa akin ka lang dapat. Gigil na bigkas nito, nangilid ang luha niya. Hindi niya alam kung anong isasagot. Hindi niya rin alam ang sasabihin. Gusto niyang humingi ng tulong, ngunit takot siyang bigla na lang siya nitong barilin. Please, ibaba mo na yung baril mo, pakiusap niya rito. Mangako ka munang sasama ka sa akin. Madiing bigkas nito. Nahigit niyang hininga nung dumi ng hawak nito sa braso niya. Kahit kailan hindi niya gugustuhin bumalik dito. Ikakasal na ako, Malcolm. Hindi na tayo pwede. Hindi tayo para sa isa't isa. Mahinahong paliwanag niya kahit pa sobra ng kabog ng dibdib niya. Hindi siya makalaban. Iniisip niyang baby sa sinapupunan niya. Kung hindi lang siya buntis, baka tumakbo na siya palabas at kahit mabaril pa siya nito, ay hindi siya matatakot. Pero ibang sitwasyon niya ngayon. Wala siyang laban at ayaw niyang lumaban. Hindi na niya gugustuhin dumugo ulit at baka pa mawala ang baby niya. Tayo na lang ikasal, Beth. Please, tayo na lang ulit. Pwede naman. Hindi na ako manghihingi ng anak. Hindi na ako mangangaliwa basta bumalik ka na lang sa akin. Pagsusumamo nito at halos hindi niya masikmura ang pagdikit nito sa kanya at pagbulong sa tenga niya. Malcolm, pakawalan mo na lang ako. Hindi din tayo magiging masaya. Hindi ako magiging masaya sa'yo. Paliligayahin kita. Titira tayo sa bahay nating dalawa. Isasama natin ang kambal. Magsasama tayo muli, Beth. Hindi na ako magiging mag-isa. Sasamahan mo ko ulit. Parang baliw na bigas nito dahilan upang lalo siyang matakot. Nanginginig ng binti niya at hindi alam ang sasabihin. Kahit ano yatang pakiusap niya rito ay hindi naman ito pakikinggan. Ang alam niya talaga'y maayos na sila at mananahimik na ito. Pero heto't ginugulo siya muli. Nabuhayan siya ng loob matapos marinig ang mabining katok ng pinto. Pagkatapos noon ay ang boses ni Avril. Beth, are you still not okay? Tanong ng kaibigan niya. Nakapag-asa siya takmang hihingi ng tulong dito. Ngunit mabilis na tinakpan ni Malcolm ang bibig niya gamit ang kamay nito. Subukan mo humingi ng tulong at sabay tayong mamamatay dito. Mahina't mariing bulong nito. Nangingilid ang luha niya. Tuluyang bumagsak ang mainit na luha sa pisngi niya nung maramdaman ang baril nito nakatutok sa mismong tiyan niya. Lalo siyang natakot para sa baby niya. Hindi pwedeng mamatay na lang siya basta. Beth, gusto mo ba ng ekstrang oras? Sasabihin ko kay Lyndon para hindi siya mag-alala. Baka magwala yun doon kapag hindi ka sumipot ngayon. Pagkausap ni Avril sa kanya, naipon ang hikbi niya. Ang lapit na lang na kaibigan niya hindi pa siya makahingi ng tulong. Sabihan mo siyang ayaw mo nang pakasalan si Lyndon. Nagbago ng isip at hindi mo na mahal. Pag-uutos sa kanya ni Malcolm. Nalaki ang mga mata niya sa gusto nitong ipasabi. Labag yun sa loob niya at walang balak na magsalita. Ngunit dumiin lalong baril nito sa kanya. Hindi niya alam kung saan ito makakakuha ng baril o kung totoo ba yun o hindi. Ayaw niya magkamali ng galaw dahil baka totoo nga ang baril nito. Beth, naghihintay sila doon, paalala ni Avril. Sabihin mo na. Madiing utos muli ni Malcolm. Napapikit siya ng mariin. Inalis nitong pagkakatakip sa bibig niya, ngunit hindi ang baril. Kapag nagkamali ka ng bigas, impyerno tayong dalawa, paalala nito. Nanakit ang lalamunan niya at kahit ayaw niyang sabihin niyon ay wala siyang choice. I'm sorry, Avril, pwede bang pakasabi na hindi na ako handang magpakasal? Umiyak niyang bigkas. Sumabay pang hikbi niya kaya't napamura si Malcolm. Umiiyak ka ba, Beth? Shit, sandali, mag-usap muna tayo bago ko sabihin kay Lyndon. Tarantang bigkas nito sa kabilang pinto. Namilog ang mga mata niya nang subukan itong pihitin itong pinto. Ngunit dahil nakalaki hindi mabuksan-buksan. Beth, buksan mo nga to, tarantang utos nito. Dinig niyang mahinang nagmura si Malcolm. Akmang lalapitan niyang pinto, ngunit hinigit siya nito at hinila sa bintana ng kwarto. Tanga ka kasi, hindi naman yan ang pinapasabi ko. Ninis na bigkas si Malcolm sa kanya. Tara na, tumakas na tayo dito. Pilit niyang pinabibigat ang katawan para hindi siya nito matangay, ngunit nahila pa rin siya nito palapit sa bintana. Lalo siyang kinabahan matapos maisip na gusto siya nitong tumalon sa bintana.
Hindi ko kaya. Buntis ako, Malcolm. Pag-amin niya rito, lalong nangalit ang mga mata nito dahil sa sinabi niya. Tingin mo may pakialam ako? Talon! Madiing utos nito, umiling-iling siya at niyakap ang itiyan niya. Hindi naman mataas ang bintana pero kinabahan siya. Nung hindi siya kumilos ay walang kababala siya nitong binuhat at sinama sa pagtalon na kinasigaw niya. Sana narinig yun ni Avril para matulungan siya nito. Ibaba mo ko! Sigaw niya dito, ngunit nakbo lang siya nito malapit sa lalampasigan. Lumingalinga siya tinanap ang lugar kung saan nakaayos ang kasal, ngunit napakalayo noon. Nasa madilim pa silang parte at malabong makita sila kahit isa man lang sa mga bisita. Malcolm, please, pakawalan mo na ako. Magsasama tayo, Beth. Tayo naman talaga dapat sa una pa lang. Galit na bigkas nito. Umiling-iling siya at halos malamig nung sinakay siya nito sa bangkang demotor. Binitawan siya nito at pinagana yun. Lalo siyang natakot nung baybayin nilang gitnang dagat. Malcolm, please, ibalik mo na ako doon. Pagmamakaawa niya rito. Puno na ng luha ang mga pisngi niya pero hindi siya nito pinapansin. Dinig niya lang itong nagmura nung tumigil ang motor ng bangka. Mas lalo siyang kinabahan, lalo na't nasa gitna sila ng karagatan. Ibalik mo na lang ako, please. Hindi ko hayaan na saktan ka ni Lyndon, basta ibalik mo na lang ako sa kanya. Manahimik ka dyan. Aalis tayo dito. Tayo magsasama. Galit na sigaw nito habang pilit na pinapagan ang bangka. Lakas loob siyang lumapit dito at pinipigilan ng kamay nitong pilit pinapaandar ang motor. Hinila niya rin ang damit nito, ngunit hindi ito nagpapigil. Malcolm, please. Magiging 3 ng anak ko sa kanya. Mahal ko siya at hindi ko kayang nawala siya sa akin. Manahimik ka. Wala akong pakialam. Ako ang dapat na mahalin mo. Nalalaki ang mga mata niya nang iwaksin itong kamay niya sa braso. Gumewang ang bangkat sumabay ang katawan niya at hindi niya alam kung paano pagbabalansehin ang katawan niya. Shit, Beth! Sigaw nito at sinubukang habulin ang katawan niyang unti-unting nahulog sa dagat. Suminghap siya ng hangin at gustong sumigaw na tulong. Ngunit tanging pagluhang nagawa niya. Bago tuluyang lamunin ng tubig dagat, bumulusok pababa ang kanyang katawan sa kadiliman at lamig ng dagat. Sa oras na yon ay alam niyang nalulunod siya at wala nang balikan pa.